about Jesus. It's all about the love of God, which is the truth, yung katotohanan. So, meron tayong 5 P's sa spiritual na katotohanan. So, dito sa number 1, yung plano ng Diyos. So, ano ba ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ang original na plano at disenyo ng Diyos para sa tao ay ang mamuhay na tulad niya, banal, dalisay, at walang kasalanan, at magkaroon ng personal at mapagmahal na ugnayan sa Kanya. Sabi nga dito sa Genesis chapter 1 verse 27, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki man at babae, ayon sa wangis niya. Ayan, yan ang plano ng Diyos. God created man and women para to be in His likeness and image. Yan ang isa sa number 1 na ang nakatotohanan para sa plano ng Panginoon. Okay, so ano ba yung number 2? Ano ba yung number 2 na ating ano ba yung number 2 na spiritual na truth? Yung katotohanan. Na number 2 ay problema ng tao. Ano ba yung problema ng tao? So meron tayong mga ano dito, mga image, no? So tingnan nga natin ano ba yung problema ng tao. Ngunit ang tao ay may malaking problema. Nagkasala siya at nahiwalay sa Diyos. Ito yung nakita natin sa video clips kanina about the sin chair na pag nagkasala ka, ikaw ay mahihiwalay sa Diyos. Ito yung nung hinawakan yung chair na which is sa kasalanan, hindi na sila makawala, no? So from then on, pag ikaw ay nagkasala, mahihiwalay tayo sa Diyos. Magkakaroon ng separation, magkakaroon ng barrel, magkakaroon ng patlang. Ito yung nagiging dahilan bakit hindi tayo maka-reach out sa Diyos. Hindi tayo, pag nagbasa ka man ng Bible, hindi mo maunawaan, para ka nang nagbabasa ng comics. Ito yung nangyayari sa atin pag tayo ay nagkasala. Dahil tayo ay nahihiwalay sa Diyos. Nagbunga ito ng espiritu na kamatayan sa harap ng Diyos at ito din ang magdadala sa Kanya sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Gusto ba natin ng ganon? No, na manatili sa kasalanan at masadlak tayo sa kamatayan sa impyerno. So sabi dito sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpalayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ayan, sinabi ko kanina, no? Nagkaroon ng separation, nagkaroon kung pagka sa tulay, no? Kung tayo ay bumibiyahe at bakit merong nakakita, sino naman sa atin ang bumibiyahe at dumaan sa mga tulay, which is yung tulay ang nagko-connect sa kabilang kalsada, sa kabilang pampang, sa susunod na lupa. Which is, ito yung way lang natin paano tayo makakapunta sa kabila. Like for example, nakarating na ba kayo ng Ilocos? Sino nakarating dito sa Ilocos? Alam mo, nakaka-amaze ang creation ng Lord, ang creation ni God, dahil napaka full of mystery. Kasi palagi ako sa Ilocos, kasi may andun yung yung mga half-sisters ko, doon nakapag-asawa yung tatay ko, at doon yung family ng tatay ko, which is yung mga family ng Pariñas. So, pag pumupunta ako doon, nung first time ko makapunta doon, na-amaze ako nag-umapo yung katuwaan sa puso ko. Kasi, imagine no, pag
pinagdugtong ng tulay yung kalsada from the end of La Union going to Ilocos na napakahaba na tulay. Alam niyo po ba na ang pagitan nun ay China Sea? China Sea po na napakalaki, napakalalim at napakalawak na dagat. China Sea po siya. At paano ka makakarating sa bayan ng Ilocos, Ilocos Sur at Ilocos Norte? Kailangan dadaan ka sa napakagandang tulay. So, yon. Kung wala yung tulay na yon, hindi ka makakarating sa kabila. So, ito yung sinasabi ko, na kung tayo ay punong-puno ng kasalanan, wala tayong source of communication kay God. Wala tayong paraan upang makalapit sa Panginoon. Wala tayong paraan upang maabot ang Panginoon. So, ito yung sinasabi dito sa Isaiah chapter 59 verse 2. So, malinaw po ba yon? Na ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyan ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang marinig. Ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. So, naging bingi na ang Panginoon. Wala na tayong source of communication sa Kanya. Wala na tayong paraan para tayo ay makaabot, makarating sa Kanya. So, dito sa number 3, may paraan ang Diyos. Dahil ayaw niya na tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Ayaw niya na tayo na nilikha ng Diyos ay manatili sa kasalanan. Ayaw niya na mawalan ng saysay ang kanyang paglikha sa tao. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan. So walang magagawa ang tao para iligtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Ngunit dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang magbigay ng ganap na kaligtasan sa lahat sa pamamagitan ng pananampalataya. O, di ba? Is by faith. Yung pananampalataya lang pala. Pananampalataya lang pala ang susi upang tayo ay makalaya sa kasalanan. Si Jesus lamang ang makakapagpanumbalik ng original na disenyo at relasyon na siyang kalooban ng Diyos para sa tao. Ito yung sinasabi dito sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. So, ito ay kalooban ng Diyos dahil hindi niya pinahintulutan. Ayaw niyang manatili tayo sa kasalanan. Ayaw niyang malugmok tayo sa kasalanan. Ayaw niyang makita tayo na naghihirap. Ayaw niyang mawalan ng saysay ang kanyang disenyo na likhain tayo bilang isang perpekto sa kanya, na ayon sa kanya, na nilikha bilang kawangis niya. Ayan, di ba? Kaya dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya tayo. So, it's by faith that we are saved because of Jesus. At kaloob ito ng Diyos. Wala nang iba. Kung hindi dahil sa Diyos, sa kanyang wagas ng pagmamahal sa atin, hindi tayo makakarating, walang Jesus na magliligtas sa atin, nasasalo, na siya ang magbabayad, siya ang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Yan ang patunay dito sa sinasabi dito sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9. At sinabi dito sa Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. It's only Jesus that we are to save. Dahil kung pinabayaan tayo ng Panginoon,
walang Jesus. Hindi maipapanganak si Jesus. Hindi magiging instrument si Mama Mary para ipanganak si Jesus at siya ang magbayad sa ating mga kasalanan. Na siya ang magpakahirap, no? Lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pasakit, pagdadalang mahati, tinanggap niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. At dahil sa kanyang pagsunod, pagpapakumbaba na sumunod sa kalooban ng Ama. Sino ba naman ang Ama na may nais na ang kanyang bugtong na anak ay isakripisyo niya, maging ang buhay ng kanyang anak para mamatay sa krus, pahirapan, mamatay, hindi lang ang kanyang pagkapako sa krus ay hindi ko madali. Lahat, lahat ng hirap ay dinanas niya. Maging ang pagkorona sa kanya ng mga tinik, no? Nakita natin nung kinoronahan siya, tulo ang dugo. Nung tusukin siya sa kanyang tadyang, no? Ano ang nangyari? Bumulusok ang dugo sa kanyang tadyang. At hindi lamang yun ang nangyari sa kanya. Napakarami, di ba? Ang sabi niya, Lord, Panginoon Ama, sabi niya, kung ito man ang kalooban mo, siya yung mangyari. Sus, nagkaroon pa rin siya ng obedience, full humility para tayo ay maligtas sa kasalanan. Dahil sa ating kasalanan yan. No? Yung full video na nakita natin, sin share. Nais ba natin na manatili tayo sa ganun? Na malugmok tayo, makulong tayo sa kasalanan? Kung hindi tayo aware, pero ang ating Ama, ang ating Diyos Ama na nasa langit, nakita niya at ayaw niya na manatili tayo doon. Gusto niya tayo maging malaya ayon sa kanyang disenyo na mamuhay ng malaya, ma-enjoy natin yung buhay na pinagkaloob sa atin at ang nais niya ay magkaroon tayo ng eternal life. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon na kung tayo ay tatanggap ay manunumbalik sa Kanya at kung mawala sa kasalanan na kung saan tayo ay nanatili. Ito yung sagot ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ay sa John 14:6. Kaya napaka-bless natin. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin na hindi niya hinayaan na tayo ay manatili sa kasalanan, na hindi niya hinayaang tayo ay manatili na hiwalay sa ating Panginoong Diyos. Na hindi natin siya maabot. Manalangin man tayo, hindi niya naririnig. Magbasa tayo ng Bible, hindi natin naiintindihan. Para lang tayo nagbasa ng comics, para lang tayo nagbasa ng dyaryo. So, ganun ang mangyayari sa atin kung tayo ay mananatili sa kasalanan. So, tingnan nga natin ano yung pang-apat na pangako ng Diyos para tayo ay mahiwalay sa kasalanan. At ito yung katotohanan na dapat nating tanggapin at unawain. So, number 4, okay. Number 4, paanyaya ng Diyos kung tayo ay naniniwala na namatay, pinahirapan, napako sa krus, at namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan. So, ito yung paanyaya ng Diyos. May paanyaya ang Diyos ngayon para sa iyo. Magsisi ka at tumalikod sa iyong mga kasalanan. At ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo at pagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay.
ito yung sabi dito sa Marcos chapter 1 verse 15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi ka. Magsisi na kayo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Naniniwala ba tayo sa magandang balita, which is the Word of God in the Bible? Ito yung living book of God. Ito yung buhay ng na aklat ng kasulatan. So naniniwala ba tayo? Sige, thumbs up nga o heart nga kung naniniwala tayo na kasi sabi niya dito, paniwalaan ninyo ang magandang balita. So heart nga dyan kung talagang naniniwala tayo. Amen? Say amen? Amen. Ayan, 'di ba? So, ito yung paanyaya, no? Kung nag-amen kayo, ito yung paanyaya ng Diyos. Are you going to accept, magsisi sa ating mga kasalanan at ipahayag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap kay Yesu Kristo? So, lahat ba tayo, are we willing to accept Jesus as our Lord and Savior? Yes po. Amen? Amen. Amen. Okay, dito sa number 5, kung handa ka ng tumugon sa paanyaya ng Diyos, sundan mo ang panalangin ito. Gawin mo itong isang taus-pusong pakikipag-usap sa Diyos at paraan ng pagpapahayag ng iyong pananampalataya kay Kristo. So sabi dito sa Roma chapter 10 verse 9 to 10, na kung ipapahayag mo na si Jesus, ang pusa ako, nangungulit, nangangagat pa. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinuri ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Ayan. So, ipapahayag ba natin na si Jesus ay ating Panginoon at sumasampalataya ka ng buong puso na siya ay muling binuhay at ikaw ay maliligtas. Ayan. So, para sa ating para sa ating prayer of acceptance. So, kung ready na kayo at ikaw ay nagpasya, natatanggapin mo si mamaya yan, Mark, natatanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior ng iyong buhay, sumunod ka sa panalangin ito, ha? Okay. So, ready na ba tayo? Mag-on mic po kayo. Open your mic. Okay, sumunod po kayo sa akin. Okay, as your ito yung pagpapahayag ng iyong pananampalataya kay Jesus dito sa ating panalangin bilang pagpapasya na tinatanggap mo siya bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Okay. So, sundan niyo po ako. Okay. Oh Lord God. Oh Lord God. You died for me. You died for me. You have chosen me. You have chosen me. You have loved me even before the foundation of the Word of God. You have loved me even before the foundation of the Word of God. You have loved me even from the first breath of my life. Right now, Lord,
Right me, right Lord. now, Lord. Help me Help me Help me to fully surrender my life to fully surrender my life to full surrender of my life to you, to for you, you, for as I ask you, you, as I am who as my Lord and Savior. my Lord and Lord. Savior. I believe I I believe believe that you died on the cross that you that died on you the died cross on the for cross me, for for me, me, for the salvation of my for the sins. salvation of for my sins. salvation of And my I sin. pray, Lord, That I And I pray, pray, Lord, Lord, that with all my heart that with all that my with heart, all my heart, that you will forgive my sins that you will that you forgive my will sins forgive my sins and help me and and help help me to me turn away my old self. to turn away of my old self. I truly enough thank you I And truly truly enough enough, thank you thank for you loving me, for for loving me, loving me, taking my sins, forgive my deep sin, in sin. and and I accept you, Lord, And and I I accept you, accept Lord, you, Lord, as my Lord and Savior as as my my Lord Lord and and Savior. Savior. from this day on. From From this this day day, on, This is my prayer. this this is is my prayer. prayer. Amen. 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 Ayan. Okay, so mag closing prayer po ako para sa ating pag-accept kay Jesus as our Lord and Savior. Loving God, thank you very much for this day, for this women's discipleship, Panginoon, na kami po ay tunay nga po na nagpapakumbaba with all our heart, with humility and love, Lord God, and patience, Panginoon, na sa aming pagpapakumbaba, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, Lord God, ay nagpapasalamat kami na tunay nga po na tinanggap mo kami ng buong pagmamahal, Panginoon, sa kabila ng aming mga nagawang kasalanan, kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang Lord and Savior ng aming buhay. At naniniwala kami, Lord God, na simula sa araw na ito, malinis na kami, Panginoon. Wala na ang anumang bahid ng kasalanan dahil nilinis mo na kami ayon sa iyong tunay na pagmamahal at wagas sa pagmamahal sa amin, Lord God. Kaya po kami, Panginoon, maraming salamat na malaya na kaming makakausap ka, malaya na kaming makikipag-ugnayan sa iyo, malaya na kaming dadalangin sa iyo ng buong puso, ng buong pagpapakumbaba at ng buong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat na sa aming buhay, Lord God, ay buong puso namin ipagkakatiwala ito sa iyo, Lord God, maging ang aming pamilya, Panginoon, dahil sinabi mo, Lord God, na kung kami ay sasampalataya sa iyo, maging ang aming mga mahal sa buhay ay makakasama namin na magtitiwala at lalapit sa iyo at dadalangin sa iyo, Panginoon, dudulog sa iyo sa panalangin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. At kami po ay ibabalik sa iyo ng buong puso, ng buong pagmamahal, ang ng ang lahat ng aming buhay, Panginoon, dahil sa inyong wagas na pag-ibig sa bawat sa amin, Lord. Maraming salamat po. Itong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And so, sa ating mga huling pag slides ay tingnan natin. So, kung tayo ay tumanggap ng tunay para sa ating Panginoong Jesus, Panginoong Diyos at sinalbatas at namatay si Jesus sa cross para i-save tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay malinis na. Tayo ay bagong nilalang na. So, i-declare natin na with all our heart, nothing can defeat you because God is with you. Sabi yan sa Isaiah chapter 54
verse 7. So, God bless po sa ating lahat at ang ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang kadakilaan ay sa atin lang. Ayan. So, kamusta po? Kamusta ang bawat isa? Ayan. So, Mark, ipasok mo nga silang lahat sa sa monitor. Po. Ayan.